20 years ago, pinalabas ang Tanging Ina. Ang naalala ko sa kanya nung, kasi may scene doon na di ba kumakain kami ng karne. Eh yung mga bata kinain yung props. Ako, galit na galit si Wendy Ramos. Sino sa mga bata? Hina Marvin Agustin, matakaw, kinain lahat yung galit si Derek Wayne. Ano ba yan? Hindi ba kayo kumakain sa bahay niyo? Ganon. Nagsisigaw siya. Isa pang bata, si Ogie Alcacid. Pinsan mo pala? Talaga? Mother side. Kasi dalas alas ang nanay nun eh. Would you rather na siya naging pinsan mo o si Regine Velasquez na lang sana? Oh, okay lang ako na si Ogie Alcacid. Kasi cute din naman siya eh. Kung si Regine ang pinsan ko, edi ang galing-galing ko kumanta. Yun na nga eh. Perfect na ako. Yun ang point ko nga. Di ba? Di perfect na ako. Itong home care job mo, paano ito nag-umpisa? Ano ang pinakasakit ng ulo doon sa trabaho? Madami. Katulad na? Kasi syempre, mahigpit kasi minsan ang stay. Kunyari may mga demensya. Kunyari sinabi nung residente na hindi pa siya kumakain. Na nagsumbong siya sa pamilya niya. Na kahit kakakain niya pa lang. Eh tapos yung pamilya masyadong magsusumbong sa stay. O problema yun. May isa doon na ang hilig-hilig niya pumunta sa activity room. Kahit tapos na. Kasi anak ko, director ko eh. Sinara niya, mami wala na, gano'n sinara niya. Sobrang nagalit yung pinagbumura niya yung tapos papaluin niya ng Doon medyo na kasi syempre anak ko pa rin yun. Papaluin niya ng walker niya. Kailangan mo ba talaga itong trabaho na ito? Oo, kasi una, fulfilling sa puso ko na nakakapaglingkod ako sa mga matatanda. Yung mga Pilipino nakikilala ka pa nila? Oo, kilala ka ng iba. Tawag nila sa akin ay. So, dinabi namin naging achievements mo. Ako na nagmamayabang sa kanyang mga achievements. Ako na talaga. Ano pa ang mga nasa bucket list mo? Tapos, yung kumbaga sa bucket list mo, anong material ang gusto mo sa bucket? Gusto mong ginto, pilak, tanso, stainless steel, o orokan? Orokan? Marami na tayong orokan dito sa showbiz. Huwag na natin isali. Hindi. Yung bucket list. Kung ano pa yung bucket list ko na gawin or bucket list ko sa buhay ko. Pareho na rin. Oo. Siguro sa pelikula, hindi pa kasi ako nagmamadre. Okay. Nung isang araw sabi ko kay Direk Louie, Direk, kaya tayo yung kunyari madre ako, isa akong babae na salaula yung buhay ko, then adik-adik ako. Then na-realize ko, ang calling ko pala maging madre. Pero serious din to serious ko. Yun, hindi pa ako nagiging madre. Tsaka baliw. Yung parang tagos ng dugo ni Ate V. Wala pa akong ganun na role. Na baliw-baliwan. Yung serious Hindi ba all your life? All my life, baliw ako. Sa totoong buhay. Pero ang gagawin natin yung pelikula. Parang medyo nakatras ako sa upuan mo. Parang, Ito yung reaction mo. Ina-acting pa yun? All your life? Hindi mo sure na luka-luka ka. So, parang kumbaga matagal na siya in character. Yes, tama pa rin. Papunta naman tayo dun sa home care na trabaho mo. Okay, nagpunta ka kasi ng Amerika. Oo. So, ganito po yan. May kilala mo ba si Janet Nettles? Oo. Talaga? Okay. Oo, sige. Yun ang lawyer ko. Si Janet Lawyer ko, lawyer ng anak ko, lawyer Okay. ng asawa ko. Yun talaga si Jamela. Hi, attorney. So, ganito talaga po yan. Bakit ba ako nasa Amerika? Para ipapaliwanag ko kung bakit talaga. Kasi po, 2015 pa lang po, ay green card holder na ako. Bakit po ako naging green card holder? Kasi pinetition ko yung sarili ko as extraordinary ability. So, noong 2015, hindi ko po na-accumulate yung stay ko para maging American citizen ako. Kasi parati nga po ako nandito. Dahil modesty aside, may career po ako dito. Tsaka syempre hindi ko maiwan yung nanay ko dahil matanda na rin po yung nanay ko. Tapos, gusto ko pa rin na pabalik-balik doon kasi nanghihinayang po ako doon sa green card ko. Kasi pinaghirapan ko rin naman yun nung ipinitation ko yung sarili ko. Ang dami-dami ko sinabit, ganito yata kakapal na papel yun. Tapos, biglang, ano na ba nangyari? Biglang nawalan ako ng work sa ABS. Hindi na nila ako ni-renew. So, yun, sabi ko sa sarili ko, ano ba gagawin ko sa buhay ko? Mag-aartista ba ba ako? Siyempre na-hurt ako. Mag-aartista ba ba ako? Sobrang hurt ko. O pupunta na lang ako Amerika, doon na talaga ako mag-stay. Bilang green card holder naman ako.
So, nagstay ako doon for a moment until pinabalik ulit ako ng GMA. Binigyan ulit ako ng project ng APT. Actually, APT muna, bago GMA. So, yun ang naging story. Bakit ako nandito ulit? And bakit ako pabalik-balik doon? Kasi gusto ko namang maging citizen. Pero teka, nung nagbahay ka, di ba yung mga anak mo una-una sa'yo? Oo, nandun sila. Sa yung dalawa. LA ka ba? LA kami dati. Sa lugar? Sa ano kami, Eastvale kami nakabili ng Tapos? bahay. Di nandun ako, di ba? Tapos nga pinatawag ako ng APT, di ba? Doon ko na mag-artista ako ulit. Okay. So kaya, naiwan yung mga anak ko doon. So, parang nababaliw-baliw din na naman ako dahil naiwan sila doon. Tapos, binenta ko na lang yung bahay ko doon. Pinatira ko sila sa tatay nila. Yung anak kong babae, binalik ko rito para mag-college. Okay. Tapos ngayon may bagong bahay ulit. Oo, ngayon may bagong bahay kami. Nasa San Francisco naman kami. So, okay. Ang buhay sa Amerika muna. So, Alam mo yan. So kumbaga, atchay kung atchay. Yung pag sinabi yung atchay, hindi na politically correct yan ngayon. Pero pag tumawag ka, so let's say ang mga kamag-anak ko sa Amerika, pag nagtawagan, kumusta ka na? Ba nasa San Francisco, isa sa LA. Kumusta ka na? Eto, atchay pa din. Hindi ba ganun ang ganun ang tayo? Alam niyo kung bakit. Kasi po, sa Amerika, hindi naman literal na atchay. Kaya sinasabi namin yun kasi sa Amerika, kunyari nagtatrabaho ka Monday to Friday, yung Saturday, Sunday na day off po, ikaw pa rin yun. Ikaw yung maglalaba, ikaw yung nagluluto, ikaw yung namamalansya. Kaya ganun. Parang ikaw rin yung yaya. Kaya yun yung sinasabi natin. So, ganun po kasi ang buhay sa Amerika. Hindi kagaya natin dito, meron tayong yaya, meron tayong driver. Oo. So, ang adjustment mo? Nung una, hirap ako kasi nga, syempre, dito may mga yaya, may gumagawa for me, laba-laba, ganyan, luto-luto. Pag nasanay ka, okay na rin. So, ano pinaka-hate mo na chore? Hindi ko naman hate. Medyo hirap ako kasi ang pasok ko po is umaga, so 8 o'clock to 7:45, ganyan. Ang hirap ako, maaga akong gigising dahil sa lifestyle ko, may sarili akong food, magluluto ako. Yun yung hate ko kasi ang aga-aga kong nagigising para magluto ako ng sarili kong food. Hindi ako pwedeng umorder sa restaurant. Pwede, pero paminsan-minsan. Hindi mo pwedeng lutuin in bulk? Pwede, kaso parati mong lalagay sa ref. Ano lang ba pwede yung bulk adobo? Organic adobo. Yung sa akin, daming mga komplikasyon. Kailangan madaling mapanis yung mga organic. Kasi So, kailangan walang preservatives. Oo, walang preservative. So yun ang dusa mo? Yun ang dusa ko. Ngayon, itong home care job mo, paano ito nag-umpisa? Meron kasi akong friend na nagtatrabaho, friend ng friend ko actually, na naging friend ko na rin. Nagtatrabaho siya sa facility as activity director. Tapos, ewan ko, bigla niya naisip, gusto mo bang alam niya na taga San Francisco ko, tapos ang trabaho ko is nagbe-bake ako, ganyan. Tapos sabi niya, gusto mo ba mag-activity director? Yun, kung gagawin doon, ganito lang, ganyan. Tapos pinakilala niya ako doon sa mga may-ari, yung mga boss, mga Pilipino. So nung una parang ayoko, kasi unang-una, ano naman alam ko doon? Wala naman ako alam doon, di ba? Pero kasi mababait yung mga boss ko, so pumayag sila na sabi ko, kasi po hindi rin ako pwedeng mag full-time dahil parati akong pumupuntang Pilipinas dahil nga po hanggang ngayon, under contract pa rin ako ng GMA. So nag-artista pa rin po ako. Sabi niya, okay lang basta huwag ka lang lalampas ng 90 days. So kaya pag ganun-ganun ako. Kaya ayun, na-enjoy ko naman dahil natutunan ko na rin maging activity director. Say hello! Diba? Mga ka-office mates. Ano pangalan ng kumpanya? Sila, Good Samaritan. Sa So, Stockton. ang exactly activity director, anong ginagawa mo? Mag-iisip ka ng mga activities, buwan-buwan, tapos kung ano yung mga events, yun ang gagawin mo. And then, meron ding... So ano to, puro Simon Says? Mga ganon? Hindi ganon. Bingo, tapos minsan lalabas kayo. Okay. Kasi minsan yung mga, yung mga residente, ang gusto lang naman talaga nila, bingo eh. Kahit mag-introduce ka ng ibang laro, minsan parang ayaw na nila, talagang ang gusto nila, bingo lang. Wala bang pa-ending? Minsan, depende. Hindi nga, may ending sa NBA. Wala naman. Mga balloon tennis, mga Sige, ganyan. okay. Kung ano-ano. Nagla-live pa ako. Ito yung mga kasama ko. Si Ate Nanet.
Hindi, sa live to. Live lang to. Ay, ate. Oh, live yan, ate. Live to, ate. Hindi to pinapasa. Meron ka na naipasyal sa labas? Oo, katatapos lang. Sino Birthday niya kasi. Sino sa mo inikot? Sa Walmart. Gusto niya mag-shopping sa Oo. Walmart. At saka gusto niyang nag-buffet kami kasi birthday niya. Okay. So, ganun. Hindi sa Mercury. Hindi. Wala mercury doon. Ano ang pinaka sakit ng ulo doon sa trabaho? Madami. Katulad Kasi ng... syempre, hindi, mahigpit kasi minsan ang state at saka yung kunyari may mga demensya. Mhm. Tapos kunyari, sinabi nung residente na hindi pa siya kumakain. Na nagsumbong siya sa pamilya niya, na kahit kakakain niya pa lang. Tapos yung pamilya masyadong magsusumbong sa state. O, problema yun. Diba? Hindi mo makokontrol yun. Kasi kahit sabihin mo dun sa anak na, ay, kakakain pa lang po ni ganyan, ganyan. Ayaw niya paniwalaan. Kahit sabihin mo, ay, may demensya po yung mami niyo. So, kahit po sabihin niyo na hindi pa siya kumain, pero kakakain pa lang. No, I believe my mom more. Kasi di ba ang may demensya, usually, dadating din tayo sa puntong to, at din ako natatakot talaga. Yung, di ba, pinagbibintangan ka na pinagdakawan ka. Marami. Bukod Diba? dyan, nananakit. Oo, yan. Or ina-accuse ka, sinaktan mo siya. Yes. Totoo yan. So lahat pinagdaanan mo yan? Ay, hindi pa naman kasi pag director ka, sabi ko nga, maraming Pero nung coordinator ako, oo, marami ang pinagdaanan na ganyan. Pero hindi naman ako sinasaktan. Kaso ang problema, yung iba, sinasaktan yung co-resident nila. So taga-awat ka? Taga-awat, oo. Or ilalayo ko. Yung mga Pilipino nakikilala pa nila? Oo, kilala ka ng iba. O yung iba nakikilala na rin. Oo. Pero iba, tawag nila sa akin ay. Tapos, syempre mga kamag-anak nila, tuwan-tuwa. Oo, yun. Tuwang-tuwa. Tapos nagpapa-thank you, inaalagaan mo yung At mami syempre, namin. kasama lagi sa picture na Yes. umaati ka bo. Oo. Hindi lang pamilya nila. Kunyari, pag nalaman ng iba, ng ibang mga nurses, uy, di ba dyan nagtatrabaho si Ay? Uy, sabihin mo, pa-picture kami. Sa ibang mga facility, yung ibang mga nurses, pupunta na nagpa-picture. Kailangan mo ba talaga itong trabaho na ito? Oo, kasi una, fulfilling sa puso ko na nakakapaglingkod ako sa mga matatanda. Pangalawa, ano namang gagawin ko dun sa Amerika? Nag-bake. Nakakapagod din mag-bake kasi mag-isa lang ako. At least Sino doon, pa marami akong kasama. Sino pa kakakain? Ilan na kayo? Pero marami akong customer. At binibenta mo talaga? Oo, marami akong customer. Ang problema ko, hindi ko kaya mag-isa. Kasi sa dami, lalo na pag bread. Ang hirap kasi gawin ng bread. Tapos pag mag-isa ka lang, madali, cake, cookies, ganyan. Pero pag bread, mahirap. Kailangan may partner ka man lang kahit isa. Wala si Sancho, nandito pa. Hindi, tsaka nakakatulong ka. Kasi alam ko naman lifelong passion mo rin yung makapag-give back na, di ba? Yes. Nasa punto ka lang ganun eh. So, ito na yun. Oo. Was there ever a time na Kaya siguro nga din ako doon dinala ni Lord. feeling ko nga din, at was there ever a time na napikon ka? Nag-init ang ulo mo? Oo. Over Kasi hindi naman sa sarili ko lang kasi may isa doon na ang hilig-hilig niyang pumunta sa activity room kahit tapos na. So hinahayaan na namin siya. Pero nung hindi naman namin magagalit siya na pag sinabi mo, Mami, sarado na. Ay hindi, gusto ko dito, ganyan. Tapos yung anak ko, kasi yung anak ko, director ko eh. So, sinara niya, Mami wala na, ganun sinara niya. Sobrang nagalit yung pinagbumura niya yung anak ko. Tapos papaluin niya ng doon medyo na kasi syempre anak ko pa rin yun. Papaluin niya ng walker niya. Buti yung anak ko matyaga rin. sa relationship syempre, kumbaga sa... Ano bang relationship yan? Hindi, para ka ng World War II veteran. Super! Kumbaga, pwede ka na pumunta sa Viluna. Oo. Doon na, sa sobrang Sa sobrang dami na ng pagka-veterano sa Correct. relationship. So, are you for or against the legalization of divorce in the Philippines?
Siyempre, against ako. Kasi unang-una, di ba, ako PayPal awardee. So, siyempre, ang utos ng simbahan, di ba, ang pinagbuklod ng Panginoon, hindi pwedeng paghiwalay ng tao. So, nandun pa rin ako sa point na yun. Kasi, di ba, meron akong sinumpaan nung nag-PayPal award ako na parati mong ipagtatanggol ang simbahang Katolik. Ganun. Tsaka mga aral. Pero kasi yung dissolution ng previous marriage mo, annulment yun? Divorce. Sa Amerika. Sa Amerika? Kasi sa Amerika naman kasi kayo? Hindi. Citizen kasi yung ex-husband. Kaya madali. Okay, pero kung dito. Pero teka muna, yung kasi all of a sudden, noong naman nagkakilala tayo, hindi ka pa naman ganun ka Marian devotee. Kailan? Marian devotee ako nun, hindi lang ako masyado expressive. Pero college pa lang ako, nagbabaklaran ako. Noon. Kasi yung yaya ko, nung high school ako, parating nasa baklaran kasi sinasama niya ako, kaya marunong ako magbaklaran. Kaya natuto ako magmamameri perpetual. Nung nasa FEU ka? Ba't hindi ka nasa Bustillos nagpunta, dalawa simbahan doon? Hindi naman ako marunong nga. Ang kumbaga, in-introduce lang sa akin ng yaya ko. Pwede ka po may pagpunuin sa simbahan doon sa kabila. Akala ko ganun nga. Akala ko pag baklaran lang pag perpetual. Hindi ko naman alam na pwedeng perpetual sa ibang simbahan. Dapat may perpetual school nga malapit sa inyo, no? Oo, kaya nga ang ko, nag-LRT ako para lang magsimba ko sa baklaran. Ganon. Hindi ko naman kasi alam na pwede pala yun na, pag dito sa perpetual ito may nubina pala. Lahat pala ng simbahan yung perpetual. Miyerkules. Hindi ko alam. Pwede, sorry naman. 20 years ago, on May 28, pinalabas ang Tanging Ina. Ano ang mga fondest memories mo? Unang-una, wala na si Wendy Ramas. Oo, correct. Wala na si Ricky Rivero. Kaya nga, wala na sila. Nakakalungkot pag naalala ko, pero isa si direct na karakter na director kasi nakakatawa yun pag yung kunyari yung yung parating aligagayo, yung ajit na ajit eh. Ang naalala ko sa kanya nung yung Tanging Ina, kasi may scene doon na di ba kumakain kami ng karne. Ang nabili ng staff, 2 chicken lang. So yung mga bata kinain yung props. Ako, galit na galit si Wendy Ramas. Super galit na galit. Tawang-tawa ako sa kanya kasi... Sino sa mga bata? Hina Marvin Agustin, matakaw, pinain natin galit na galit si Derek Wayne. Ano ba yan? Hindi ba kayo kumakain sa bahay nyo? Ganun. Nagsisigaw siya. Pag naalala ko si Derek, tawang-tawa ako. Tapos mamaya, pagkatapos niya magalit, kakanta yung bigla sa mic. Sige na, okay na. Tapos kakanta lang siya. Tapos, take na, ganun. Yung transition ba ng karakter niya, nakakatawa. Kaya ganun yung pelikulang yan, obra maestra niya yun, kasi karakter niya ganun. Diyos ko! Ano ba itong ingay na to? Ang gulo! Ganito na ba ngayon dito sa mamamahay namin? Sa tagal ko hindi bumimis dito, hindi ko na halos makilala yung mga anak ko sa gulo. Doon sa 12 anak mo, sino ang naging pinaka-favorite? Siyempre, I can imagine Giro Manyo. Ang hindi ko naman paborito si Giro, kaya lang naawa ako. Kaya alam ko kasi noon parang medyo may something na siya. Kasi siya lang yung hindi masyadong nagsasalita, nakikisalamuha sa amin. Kaya alam ko na parang may problema tong batang to. So kaya tinulungan ko, tsaka inalagaan ko. Sino ang pinaka-paborito ko? Oo. Si Marvin. Gusto ko si Marvin. Kahit na nag-uubos ang manok. Oo. Si Carlo. Ginagawa mo ang gusto mo. Ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 Sorry. Si Carlo, ang tawag ko doon, anak kong pinagli sa anesthesia. Kasi hindi masyadong nagsasasalita. Para pareho sila ni Giro, hindi masyadong palasalita, malalim. Si Hart. Si Hart, tsaka sino pa ba to? Kikay na ba si Hart nun? Hindi pa. Ano lang si Hart noon, baby girl pa. Parang sila pa yata ni John Prats. Parang ganun. Parang ganun na. Sino ba to? Si Shaina Magdayaw. Yan, si Shaina. Sila yung mga, doon, yung mga mami-mami talaga. Makamami. Sino yung mga sakit ang ulo? Wala.
Walang sakit na ulo doon. Kasi takot kay Direk Gwen. Kahit si Cecil Paz. Hindi yun pa ba? Lalo na yun, santalak lang ni Direk Gwen, lagot sila, no? Hindi, walang pasaway ng mga bata doon. Hindi kumikibo masyado. Yun. Noong mga panahon na yun, sa 3 ba o sa 2, nahihirapan na si Direk i-direct si Jiro kasi hindi masyadong nabibigay yung tamang emosyon. Teka, ano latest sa kanya? Hindi ko na alam. Up to a certain point, up to what point ka na bumitaw ka na? Nung dinala ko siya sa Bataan, tapos may nagsabi sa akin na nagmariwana ulit. Yun yung binitawan ko na siya. Hindi ko alam kung totoo or hindi, pero kumbaga parang ang dami ko na kasing parang, siyempre hindi ko naman ito sinusumbat kasi talagang tinulong ko to sa puso ko. Kaya lang, kumbaga may mga pamilya rin ako, may mga anak ako. Kumbaga kung ano yung ibinibigay ko sa'yo, pwede ko namang ibigay na lang sa anak ko. Pero kasi parang naano ako kasi parang tinutulungan na nga kita, gusto ko magbago ko tapos magmamariwana ka ulit. But we have to understand na pinanggalingan ng batang to. Di ba? Bata pa lang. Di ba? Una ang nagkalinga sa kanya si Cesar Montano. Cesar Montano, oo. Lola Bae, hindi ko pa rin maintindihan eh. Bakit lagi ba kayo binobomba? Hindi ko alam. Kasi siling, nun talagang Totoo? Oo. Alam mo, hindi ko alam yan. Maano siya, bata pa lang talaga, medyo, na yung buhay niya. Parang nasa Japan ang parents, naiwan. So talaga maiintindihan Hindi, kaya naansya-ansya yung bata nung namatay din yung mami. Kasi yung mami niya, parang yun na lang yung nag-aano sa kanya. Then yung tatay niya, hindi siya ina-acknowledge. Which is, hindi naman siya hindi ina-acknowledge. Ni-research ko kasi, pag 18 years old na pala ang bata, hindi na, parang Amerika din, sa Japan, parang, ewan ko kung totoo to, pero yun ang pagkakaalam ko, na binibigyan na sila ng sariling buhay. So yun yung nung daddy, na over 80 na siya. 7 pa lang yata, parang iniwan Hindi, siya, sustentado ng father. Sustentado. Well, I stand corrected, ha? Yes, sustentado ng father. Kaya nga parang masama ang loob ng father kasi ngayon na wala ka na, parang wala ka na ngayon kinikita. So, naalala mo ko. Noon hindi mo ko naalala. Isa yung sahinain ng father. Okay, so take it from her ako kasi yun lang alam ko at hindi ko naman masyadong na-research yung buhay ng bata. Although, nagagalingan lang talaga ako sa kanya. Sayang. Sayang talaga. Pero nung nakuha ko na siya, na Jiro Manyo siya, ayaw nang umarte ng bata. Ayaw na talaga. Ayaw. Sige, isa pang bata. Isa pang bata? Sino ba? Si Ogie Alcacid. Pinsan mo pala? Talaga? Mother side. Kasi dalas alas ang nanay nun eh. Talaga? Hindi ko naman din alam. Nung sabi niya, Kals, alam mo ba magpinsan tayo? Bakit? Paano? Kasi Batanggenyo rin si Ogie. Kaya kasi nanay ko dalas alas. As in, dalas alas talaga. Ang mga panahon to? Bago magtanging ina o after tanging ina? Oo, nakakatuwa. Hindi ko talaga alam na dalas alas pala nanay niya. So, cousin ko siya. As in, in-acknowledge din ako ng mga pamilya nila na pinsan ako. Would you rather na siya naging pinsan mo o si Regine Velasquez na lang sa amin? Okay lang ako na si Ogie Alcacid. Kasi cute din naman siya. Kung si Regine ang pinsan ko, edi ang galing-galing ko kumanta. Perfect na ako. Yun ang point ko nga. Di ba? Hindi perfect na ako. Di ba? Magaling na ako kumanta. Yung pa naman nakahinaan ko, napaka-walang kwentang kumanta. Wala ka bang kwenta na? Pero hindi naman ako magaling na kasi naggaling ni Regine Velasquez. Iba naman yun. Songbird naman yun. Asia song. So si Nate at pamangkin mo? Si Ogie, pinsan. Hindi, pinsan mo. So si Nate, pamangkin mo? Oo, parang ganun. Pero si Nate, inaanak ko. Talaga? Inaanak ko si Nate. Happy si Nate kasi nandito si Nina. Kaya nga, naku kalaro to ni Andre eh. Yes! Andre, yung anak ko. Yung anak niya. So ikaw ay nagbalik dito sa Pilipinas. May balikbayan box ka pa nga eh.
Amoy tsokolate. May tsokolate. May Victoria's Secret. Ang dami nun sa Amerika, no? Ha? Ang dami nun. Meron na rin dito. Oo, pero ang dami-dami sa Amerika, yung mga pabango na Victoria's Secret. Oo, pagpasok mo, di ba, amin na Oo, agad yung ano to. Pero, ano ang, gaano kaiba itong pelikula mo sa mga nagawa mo, kagaya ng mapangahas na area? Una, ngayon lang ako naging matanda. Okay. Naging matanda na may Alzheimer. Nahihirapan ako kasi hindi ko naman alam paano talaga maging matanda. Kaya nag-pray nila ako, Lord, tulungan mo ako maging matanda. So, ayun naman po, parang kayo na po ang musga, kaya manood kayo ng litrato. Nakita ko yung bluebirds sa ilalim ng kama ko. Bumikit ako at sabi ko, ito na to. As in, ilang taon ba age mo dapat dito? Siguro nasa 75 ako. Kasi depende naman tinanong ko nga, direct, ilang edad ko ba dito? Sabi niya kasi iba-iba naman kung ano na lang yung character mo. Sa tingin mo kung ano yung edad mo. Kasi may mga, 77 years old. Si Cher, nakita mo ba? Mukha ba siya matanda? Meron naman na... Or Michael J. Fox? Meron naman na 60 pa lang, akala mo matanda na. So ako siguro dito yung tamang age na, mga nasa 75. Saan siya rito? Sa may Anawim, sa may Rizal. So, in other words, yung trabaho mo sa Amerika, so, nakahugot ka ng marami? Oo, kasi nakikita ko yung ibang residente doon. Ginaya ko. Ginaya ko kung ano yung mga acting nila. Sino ang director nito? Direct Louis Ignacio. At ang sino mga kasama? Under 316 Productions, kasama ko po rito si Aramina, si Miss Lisa Lorena, si Kuya Boji, and yung ating bagong star na si Queen Carillo. De, sana naman kasi, ang ano to, sana, nagkaroon naman happy ending, no? Oo, parang to? happy ending naman po. Kaya manood po kayo kasi very heartwarming. Oh. At alam ko may hinahabol ka pang flight pabalik ng Amerika ngayon. Kaya bababay na po tayo. In 3 minutes, lilipad ng eroplano niya. So, maraming salamat. Thank you so kahit paano, nakapasyal ka. Nagkita tayo after a long time. Thank you so much. Oo. And I miss you. I miss you too. Yeah, Thank you, my friend. Okay. Maraming salamat. At ang intro, siya yun. Thank you po. Ako Miss to. Ai de las Alas, the great Ai de las Alas at nag-iisang si Ai de las Alas. Thank you po. Ako to. Okay.